Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras naton mga kasanggayan, 5 minutos naglabay sa alas 4. Welcome din sa naton na programa ang Billboard sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Adlaw kitira sa Martes, pizza 18 sa bulan San Pebrero 2025. Kaupod ko sa kontrol si Monet Pirito and si Engineer Francis Marnie Balbes, si LL Gonzales. Ako naman, iyo surugon sa kahanginan Jean Navilon, makakaupod niyo tubtob alas 5, yan na nga kakurulpon. Adyan naton pambungad nga awit. Bungto sa Norte. San Samar, dulo ka parti, may isti, may westi, ug norte. Ngaran sa siyudad, Calbayog City, nasa nga dapit sa westi. Inimburunggan, sintro San Isti, kat balugan naman sa westi. Ugan katarman, sintro San Norte, ansaman, kasumpay sa liti. Ang mga burubong to naman nga sakop la din sa Norte,
San Isidro Victoria kasama nga isla San Capulbere, San Antonio, San Vicente, Alin, pati na Anla, Bisares, sa una na daan Rosario, Bubonas, Tapan, San Jose. Ining katarman kung magsautrot ka, may buntungan lupinibigan. Silvino lubos ang naluklok na, San Roque Moon Ragonara nila. Inin mapanas, gamay lapinig, Las Navas para pagkatubig. Ngarampambuhan, sugasan lawang, magpata, buksa kadagatan. Ang mga burubong po naman nga sakop la din sa norte, San Isidro Victoria nga sa mga isla San Capulbere, San Antonio, San Vicente, Alin, pati na Anla, Bisares, sa una na daan Rosario, Bubonas, Tapan, San Jose. Inin katarman kung magsautrot ka, may bungtungan lupinibigan. Silvino lubos ang naluklok na, San Roque Moon Ragonara nila. Inin mapanas, gamay lapinig, Las Navas palapa katubig. Garang ambuhan, sugan ang lawang, magpata, buksa kadagatan. Isla San Saman at tunatawhan, tuna nga, matamis pagpuyan. Ginungod na ni General Nicolas Torre si Tatay Digong ginkasuhan tungod sa ni tarhog nga itutumba 15 nga mga administrasyon sa administrasyon para makalingkod niya ginmamanok ang mga senatoriables. Digong tiwas sa banta nga itutumba 15 nga mga senador. Sa detalye, sininga aton balita adi mga kasanggayan na pamatian tayo ni. Nag-file sa reklamo sa Department of Justice and PNP, Criminal Investigation and Detection Group, laban kan anay Pangulo Rodrigo Digong Duterte tungod sa tarhog sining ipapapatay niya ang 15 nga mga senador pinagisan pamomba agud makasulod sa Magic 12 ang mga kandidato sining nga senador. Personal nga nagpakadto si PNP-CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III para i-file ang reklamo nga inciting to sedition nga unlawful utterance laban kan Duterte. Sigun kan Torre, di rin na pwede itago sa luyos ang palusot nga joke only ang mga pagbabanta kaprehos ang pagbabatay sa 15 nga mga senador. Guti ay man daw kung kikiton pero tungod kay nagtitigang ini sa baba sa nusa nga anay Pangulo. Posible nga sugaon ini o seryosohon sa mga suporter ni Duterte sugad sa naitabo sa war on drugs. Doon pa ni Torre, igin-file niya ini bilang usa nga mulupyo nga usa nga serbidor nga pulis, lingkod bayan. Kung karuyag daw sa mga senador nga mag-file liwat sa reklamo, pwede sira makigugnayan sa mga kapulisan para maasisteran sa pag-file sa mga reklamo o diringani sa iya opisina sa Malapacan Torre. Nahiuna na ginsiring ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga pwede maghimo sa investigasyon ang NBI sa naging banta niya na Pangulo Duterte. Moto proprio, the NBI can do that. Moto proprio, but tingnan natin. We will see. Siring ni Remulla sa usang ambus interview. Kundi siguro naman kan NBI Chief Jaime Santiago, kapartis ang political propaganda,
ang tiyaw ni Duterte sa mga senador. Sa iba pa, nga aton mga balita, 3 billion surplus fund ng annual budget igagahin sa mga Pasigenyo sa ring ni Diskaya. Pero kabulan ng 2025 midterm elections sa ring ni Pasig Mayoralty aspirant Sara Diskaya. Nga pagiging pantay-pantay ang pandistribute niya sa city government funds ng resources sa tanan nga sektor sa syudad, agud masiguro daw ang waray Pasigenyo nga may babayaan pananglit siya ang palaron nga magdaog. Sa dili pala may pumutok ang balita nga maubot sin masubra 3.025 bilyon pesos ang surplus fund o sobra nga pondo sa Pasig City yan nakatuig ilarom sa pamumuno ni Pasig City Mayor Vico Soto. Ang surplus funds mao ang sumubra nga pondo tikan sa ginkita sa LGU kauman maiiban ang matotal nga gastuson sa syudad. Sigun sa advocacy group nga Tindig Pasig, ang rason sa dako nga surplus sa sining surplus fund ang tungod kay ginkuripod daw sa alkalde ang budget sa syudad para sa mga social services ugad sa healthcare services, edukasyon, peace and order, ngan social protection tungod kay gingahin ini sa mayor para sa proyekto sinin 9.62 billion pesos nga bago nga Pasig City Hall. Proklamasyon sa alyansa Bet sa Davao simbolo sa pagkakaurusa sa ring ni SAP Lagdameo. Ginsiguro ni Special Assistant to the President SAP Antonio Lagdameo ang proclamation rally sa Administrasyon Marcos sa Davao del Norte ang diri usa nga taktika sa politika, kundi usa nga simbolo sa pag-aurusa sa pagbudngas ng gobyerno ng mulupyo Pilipino. Iginispligar ni Lagdameo nga ang rally sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang diri pagbakita sa kusog o impluensya sa administrasyon, kundi usa nga paningkamot nga utrobuhion ang alyansa sa budngasan pamilya ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ngan mga hitagas nga politiko sa nasabing nga probinsya sugad sa marigon nga sumpayan sa panahon sa nawara nga may sa Pangulo. Kinimo ang rally sa Carmen, Davao del Norte usa nga probinsya nga permi gintatawag nga Duterte Country sa mga political analysts. Iniliwat ang naging kick-off event sa kampanya sa Administrasyon Marcos sa Mindanao. Alas 4:15, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Taon-taon, 1 milyon. Ito ang naistuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang flagship program, ang 4PH o Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Program sa buong bansa. Sa Bulacan pa lamang, 6 na housing projects na ang sinimulan. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, hindi na malayo ang posibilidad na makakamtan ang pangarap ng libo-libong mga Bulakenyo na magkaroon ng maayos, disente at abot-kayang tirahan. Oras na matapos, kabuang 30,000 bahay ang matitirahan ng mga taga San Jose del Monte City, San Rafael, Pulilan, Pandi, Giginto, Malolos at Bukawe, Bulacan. Sa bagong Pilipinas, walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay
ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa Pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mayang-isdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. This TRA is an important initiative for us as we want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia. Unti-unti nang nararamdaman ng mga Pilipino ang layunin ng Pamahalaang Marcos at DOT Tiasa na matulungan rin ang mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng TRAs. Isa din po ito siyang form of promoting po sa aming product. Yung LGU dito sa Carmen is nag-order po nitong furniture na product namin. Starting po doon, mas dumami po yung mga orders and customers po namin. Karoon na ang TRA, dako kayo og diferensya. So dako siya gikatabang sa Carmen. So nakatabang siya sa panginabuhi sa mga beach owners. Kay daghan ang bisita dito. Sa Pangulo po, maraming salamat po at sa DOT Tiasa po at malaki po tulong TRA dito po sa Carmen. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Doktor para sa bayan. Yan ang isa sa ating pangangailangan. Sagot ng Commission on Higher Education ang libreng pagpapaaral para sa mga doktor ng bayan. Sobrang halaga po kasi yung pangarap mong magmedisina, parang hindi naman yung lalayag ng pangarap lang. Sisiguruhin natin sa area ng medicine na world-class ang ating mga napuproduce na doktor. Hirap sa pag-aaral, hirap din sa pagpapaaral. Pero para sa bayan, libreng edukasyon para makatapos ng marangal. Baka mapanghinaan ka ng loob kasi baka hindi mo kayanin tapusin o baka hindi ka maka-enter in the first place. Kailangan kayo ng taong bayan. Kailangan kayo na hindi sumuko. Mula sa makasaysayang simbahan ng Cebu hanggang sa makulay na tradisyon ng Iloilo, pinangangalagaan ng ating pamahalaan ang makulay na kasaysayan ng ating bayan sa ilalim ng Cultural and Heritage Hubs Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. 8 sa 20 cultural and heritage hubs sa Pilipinas ay nasa Visayas. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na ang restoration efforts sa mga heritage sites tulad ng Miagao Church, training workshops at financial aid programs para sa mga alagad ng sining ay higit na makatutulong sa lokal na komunidad. Kulturang buhay at kwento ng inspirasyon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang bagong Pilipinas ay mas konektado at produktibo sa tulong ng mga kalsadang patuloy na pinatitibay at pinapaganda ng Subic Bay Metropolitan Authority. Remember, magkakaroon ng project ang Pangulo ng bridge tuling Cavite, Batangas, Cavite, Bataan, Subic. Yung road rehabilitations and road construction. Remember na ginawa ito ng mga Amerikano since 1992. So we really have to rehabilitate all the roads slowly, pagandahin pa, ayusin at laparan. Kasama ang mga matatag at maaasahan na kalsada, tatahakin nating sama-sama ang bagong Pilipinas. Sa Pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Padayon kita sa natong mga balita kasagayan alas 4:21 na masubra 1,000 nga mga estudyante sa Tacloban papailarom sa Tara Basa program sa DSWD. Ginbanabana nga ada sa 1,260 nga grade 1 students tigang sa
durodilain nga mga public schools sa Tacloban City an papailarom sa mga tutorial sa ilarom sa programa Tara Basa sa gobyerno. Makakatrabaho luwat siya itong mga estudyante, itong mga fresh graduates. Ngayon sugad man itong mga nag-aram pala sa koleyo nga mag-tutor sini nga mga kabataan. Diniluwat sa DSWD Calbayog, may dito niluwat tutoring sa mga estudyante, college students sa NWSSU. Nakabuhay-buhay tungod sa pag-tutor, pag-apply tutor sa sini nga mga kabataan sa DSWD Calbayog. Ipapatuman ang programa sa 20 nga mga public schools sa Tacloban City tinigangan sa Mayo 19 tub Hunyo 23. Sa ilarom sa programa ang mga natudlok nga mga estudyante sa grade 1 nga iging gikilala nga maluya magbasa ang dirigod na kaintindi sa pagbabasa ang angay tuduan sa nusa nga college student sa sunod sa 2 ka oras sa bugos nga programa. Ang programa Tara Basa ang ipapatupad bilang pagsunod sa Executive Order 76 nga iginpalusad ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang ang mga tutor naman ang babaydan sing 405 pesos kada adlaw sa DSWD ang nagpapatupad sa ahensya sa gobyerno sa sininga programa. So maswerte ang aton mga college students sa NWSSU, sa SAKC, kung makasulod sa City Social Welfare and Development Office para maging tutor. Rumaming kadako-dako sa nga inadlaw nga sweldo, 405 pesos. Kung pera kadlaw, kasi ito, pananglitan, duha ka bulan tigang Lunes ngadto Biyernes yapon mo ang mga adlaw sa mga may da pasok 5 times 4 pira iton 20 i-divide mo 405 pesos times 20 days pero iton mga kasanggayan ang masweldo sa makakasulod ambot kung human na ba in hiring nida sa City Social Welfare and Development Office hiring sa mga magtututor sa Tara Basa dinhi sa siyudad San Calbayog 405 pesos times 20 days sa usa ka bulan o pira iton may 8,000 100 pesos 8,100 pesos kung pananglintan 2 ka bulan tumataging ting 16,000 pesos sa nira mahisweldo ambot kung human na ba ang hiring human na ba ang pagpasulod sa City Social Welfare and Development Office ang pag-tutor sa mga estudyante, mga college students o mga nag-graduate pala sa education course para magtudlo sa mga ingpapailarom ng mga bata sa Tara Basa sa DSWD Calbayog. Nga na bueno sa lain pa naton nga mga balita posible mag-uminto na liwat ang presyo ang pamasahe sa aeroplano kung sadto mas damo ang nasakay na lang sa aeroplano kay haros parihula ang pamasahe sa bus ngan sa aeroplano tungod sa tungod pagbinos ang tungod kay daramo naman ang
may the Cebu Pacific, may the Air Asia, PAL, tungod kay damo na sa ton mga airways companies naghamubo, may da sira promo, haros sadto mapanahon sa pandemya, o nahuman pala ang pandemya, sobra 2,000 pala ang promo pamasahe, Kalbayog to Manila. Pero yan na, posible magataas ang pamasahe. Gilalauman nga mag-aumento ang presyos ang mga ticket sa aeroplano. Kahuman ibalik sa Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 5 tigang sa level 4 para sa bulan sa Marso. Sa ilarom sa level 5 ang fuel surcharge ang nag-aumento tubtob 542 pesos para sa domestic flights, ngan tubtob 3,703 pesos para sa international flights. Oras naton na hingad na sa 28 minutos naglabay sa alas 4. Adi nga ni ang advisories ng Civil Aeronautics Board in passenger and cargo fuel surcharge level for domestic and international flights. Pursuant to GAB Resolution number 25, passenger and cargo fuel surcharge for domestic and international flights. Please be advised of the applicable fuel surcharge for the month of March 2025. Effectivity Marso 1 to 31, 2025, Level 5. Airlines wishing to impose or collect fuel surcharge for the same period must file its application with this office on or before the effectivity period. With the fuel surcharge rates not exceeding the above stated level, for fuel surcharge to be collected in equivalent currency, the applicable conversion rate for the same period is $58.40 pesos. $1 equivalente sa 58 pesos ng 40 centimos. Permado ni Executive Director Carmelo L. Arcilia. 30 minutos naglabay sa alas 4, mabalik kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Hindi sinusukuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapagawa sa 1,500-kilometer Mindanao Railway Project na inaasahang magbibigay ng ambag sa ekonomiya sa rehiyon. I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway. Inaasahang matatapos ang highway sa 2027. Mapapaikli nito ang 3 oras na biyahe ng 1 oras na lang. Sa bagong Pilipinas, hangad ang pag-angat ng lahat. Beyond physically connecting the provinces of Samar and Leyte, the San Juanico Bridge has become a well-known landmark and a symbol of unity for the people of the 2 islands which it serves. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos at sa pakikipagtulungan ng DOT TIESA, muling sumigla ang turismo sa Samar, Leyte. Patunay dito si Rochelle Alfonso mula sa IM Travel at Lourdes Barrientos ng San Juan by the Bay Service Cooperative. Kahit walang ilo, meron na po talagang madaming nagpupunta kasi ang San Juanico is
landmark na talaga siya ng Tacloban City. Ang pagkakaiba lang ngayon na double or na triple yung bilang. Ngayon po, paggabi po, pinupunta na po talaga siya. Pag po dumadami po yung turista, dumadami din po yung makukuha ng pagkabuhayan ng ating mga kababayan po dito. Papasalamat rin ako sa presidente natin dahil ito sa aesthetic lights kasi nakadagdag siya sa pagganda ng sarili nating San Juanico Bridge. With the recent completion of the San Juanico Aesthetic Lighting Project, I look forward to seeing the bridge turn into a true sight to behold not just during the day, now even in the dark at night. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin at ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan ay may doktor, may gamit, may laboratorio at may access. So yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law. Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Sa unti-unting pagsulong ng bagong Pilipinas, isinasaalang-alang pa rin ng Philippine Reclamation Authority ang magiging epekto nito sa ating kalikasan. Ginawa po ni Presidente rito, ginawang isla para masayahan lahat ho, lalo na yung mga environmentalist na hindi tayo nakakasagabal sa takbo ng tubig. So may drainage tayo, pero kailangan maglagay ng tulay para makuha yung value. So, binibilisan po natin ngayon yan. Sinisiguro ng PRA na hindi lang sila basta magtatrabaho. Pulidong infrastruktura at proyektong sumusunod sa mga alituntunin ang una sa lagi nilang tinitignan bago ito aprubahan. We see to it na hindi ito magiging cause ng pagbabaha, lalo na yung nakafocus kami sa environmental impact ng reclamation. And coming from the suspension order, lahat po ito ay ni-review, ni-revisit namin. At kung marami ang nag-aalala na naapektuhan ng mga mangroves, pagtitiyak ng PRA, mayroon silang nakahandang plano para dito. Ina-assure po natin ang public na lahat po ng gawain ay sumusunod po sa batas. Sa batas ng Philippine Reclamation Authority bago makapagsimula ang mga reclamation project. Sisiguruduhin natin na yung
proyekto ay makakakuha ng Environmental Compliance Certificate. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Halal Certified Product, sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ang mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging halal certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic finance at halal ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Halal certified na negosyo, push mo na yan! Alright, oras naton 37 minutos, naglabay sa alas 4. Sa column ni Benji Alejandro, The Benz Files. Sa payagan na Banti Tonight, Pitsado, Pebrero 16. Malabo na talaga. Tungkol sa sobrang mahal sa presyo sa bugas, sa luyusan pagameda sa sadang supply, nagdeklara ang gobyerno sa Food Security Emergency para makontrol ang kantidad sini, ang presyo sini. Kung saan upagin suspende ang taripa sa importasyon sa bugas, di da pa naghataas ang presyo sini sa mga merkado. Nagtudlo kay kung sino ang kumita, pero ang perde, maon mga konsumidor. Nga pikit mata nakagat sa presyo sa paborito nira nga klase sa bugas. Sa merkado, mapapalit labot sa Rice for All, RFA, nga 40 pesos kada kilo, ang mga bugas nga iginpailarom sa gobyerno sa price control sa forma sa maximum suggested retail price o MSRP, nga ginpatanggaliwat ang mga label. Kaya na may overpricing sa bugas, sa luyos nga sadang naman ang supply sini. Pinakaapiki nga rason, mauwan manipulasyon. Ang production cost o input sugad sa tuna, trabador, punla, makinarya, patubig, ngan fertilizer, pataba, mauwan rason liwat sa paguminto sa kantidad presyo sa bugas. Sa mga nabanggit nga inputs ang fertilizer ngan gasolina para dumalagan ang traktora ang ginimporta. Dolyar ang pampalit sini. Sa pataba nala sugad sa nitrogen ngan mineral fertilizer ang mga ingrediente sangkap sini ang ginpapalit sa langyaw igin i-import. Miskin nga may PhilFos diri pagyapon kaya batunon ang fertilizer requirements sa agricultural sector sa nasud. May nagsisiring nga mas barato pa mag-angkat sa chemical fertilizer tigang sa ibang nasud ikumparar nga hinimo sa Pilipinas. Tungod diri pwede magutom ang mga Pilipino ngan kinahanglan magkusog ang lokal nga produksyon sa humay, kinahanglan mag-angkat sa pataba fertilizer. Kundi ini nga input fertilizer ang napupolitika liwat sa dagko nga mga nasud sugad sa Amerika ngan mga kaalyado sini. Ang gudti nga nasod agrikultural, sugad sa Pilipinas, ang ginpe-pressure kung diri man gindidiktahan nga magpalit sa chemical fertilizer, tikang sa multinational companies nga may kontrol sa pesticides ngan pataba sa bugos nga kalibutan. Saya na kumahog ang gobyerno ngan ginparigon ang food security, ang iluwat kiton ngan mga pagkaon, partikular ang bugas, ang talwas sa mga agrochemical. Tungod dako nga negosyo ang pataba, ang mga nasod nga nagamit sini, ang kinahanglan magbiling sa alternatibo nga pagkukuhaan. Irila barato, kundi talwas sa mga nakakahilo nga kemikal sugad sa cadmium. Usa sa mga nasod nga pwede pagkuhaan sa barato nga waray heavy metals nga mineral fertilizer mauwan Russia. Ang Kurila, tungod sa economic sanctions nga ginpapatupad sa Washington, ang Russian mineral fertilizer, ang nakukurian makaabot sa nainginanglan nga nasod
sugad sa Pilipinas. Labot sa barato, hataas pa ang kalidad sa mineral fertilizer tikang sa Russia. Ngan tungod na po politika ang usapin, may impormasyon nga saluyusan ginpapatuman nga economic sanctions kontra sa Moscow, may perang nasod nga kaapi sa European Union ang nagpapalit sa Russian mineral fertilizer. Ngan igin kakalakal ini sa mga nasod nga karuyag magpalit sa mahal nga presyo. Amad to ang kolom ni Benji Alejandro de Benz Files, malabo na talaga sa payagan abante. Tonight. Gadi naman kita sa kolom ni Boyet Hadulco for the record. Takutan sa halalan. Naging estilo na san pangampanya. Niyan ay Pangulo Rodrigo Duterte ang paninsulto ngan padhadlok sa mga kandidato nga diri niya kapanalig. Naitabo na ini sa 2019 nga 2022 elections ngan utro na naman sa naitabo sa 2020 yan ang tuig 2025. Kung sa bagay inigudan style sa iya pangampanya miskin santo nga diri pa siya presidente nga nakandidato sa re-eleksyon bilang mayor sa Davao City. Usa kadlaw kung nasaksihan ang digong style sa kampanya sa Davao City, san mapadayo sadto ang pera nga kandidato ka senador sa nawara nga presidente Noynoy Aquino. Gintiawan sadto ni digong ang mga residente sa usa nga barangay sa Davao City nga kung diri sini nga mga tao butusan ang iya mga kandidato, pulong pa ni digong patsyon ko kamo. Nakapira ka beses ada niya ini ginyakan. Nga ng mga tao naman, nagtatarawala, aliw na aliw, nalilibang sa iraryorme. Maya na itong nga panahon, pero diri lagya po nagbabago ang iya style. Ang giuri niya nga kontrobersyal nga ginyakan, ang karag niya ipapatay ang 15 nga mga senador, di nga ni panbombahan, pinaagi sa bomba agud makasulod daw ang iyang mga kandidato ng mga senador. Inpabati niya ang payag sa proclamation rally sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, PDP laban sa Club Filipino sa San Juan City sa Dunaglabay nga simana. Dati, ang mga kandidato sa pagka-senador iginbibida tungkol sa era kwalifikasyon ngan may himo kung makalingkod sa Senado. Pero yan na, panahon na mamayagpag ang social media, patok nga round bite nala ang kinanglan para ikampanya ang kandidato. May mahimo ba din ang kumilek? Siring mismo ni Chairman George Garcia, waray. Ano saan nga Pangulo, diri nga ni ex-president, kaparihos ang kaso ni Digong? May tuturing nala nga supporter sa mga kandidato, sanglit waray jurisdiksyon ang kumilek. Kaparte daw ini sa demokrasya. Andi rila pwede sa negative campaigning maawan mismo kandidato. Pwede sila ipadisqualify sa usa nga kandidato o tao nga ginrobatan. Ginrobat. Pwede liwat sila kasuhan sa libel o cyber libel kung below the belt na ang paninira ngan waray halo nga kamatuoran. Pero kung iyakan sa usa nga kandidato sa iya kalaban nga waray ini maupay nga nahimo sa panahon sa iya pagserbisyo, talwas iya sa kiha tungod kay kaparte ni sa malayang pamamahayag. Okay la kung iyakan mo nga nangitlog, nagluho sa lingkuran, nangamote sa iya trabaho, ano sa nga public official. Ayaw la iyakan nga nangawat ini o nagbursa san ka ba ng bayan, miskin diri ungod, tungod kay may paglalagyan ka sa balaod. Katarag, kadamo nga mga magagaling nga public servant, ani ba dida mga bar-top notcher pa? Pero waray makalingkod sa Senado, usama sa taas nga posisyon sa gobyerno, mas ginpipili kasi sa mga Pinoy ang maaram tumumbok sa ira kiliti. Amod to ang kolom ni Boy Tadulco for the record. Sa payagan, takutan sa halalan.
mabalik kauman sa mga pahibaro sa kontrol. Alas 4 po rin. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Bukod sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng healthcare system ng bansa, ipinagmamalaki rin ang kagawaran ng pagkilala sa Pilipinas sa buong mundo sa kontribusyon nito sa pandaigdigang kalusugan. Ang kalusugan ay hindi lamang isang serbisyo, ito'y isang karapatan ng bawat Pilipino, bawat komunidad at bawat health worker sa mas ligtas, mas masaya at mas malusog na buhay. Full support ang pamahalaan sa mga kababayan nating OFW na nagbabalik sa Pilipinas. Isa sa mga patunay dyan ang dating OFW na si Alma Millares. Siya ngayon ay isa ng trainer sa events management sa tulong ng TESDA. Pag-uwi ko po from Taiwan, kumuha po ako ng scholarship from TESDA. Yun po yung Events Management Services NC3. So last year po, 2023, nag-graduate po ako sa Trainer's Methodology Level 1. After the assessment, nakapasa ako. Inabsorb naman po ako ni AMEC, the Ago Medical and Educational Center, para po maging trainer nila sa events management. Bilang OFW, hindi ko na po iisipin pang bumalik sa ibang bansa para magtrabaho dahil meron naman po palang ino-offer dito sa atin na magiging madidevelop yung skills mo sa pamamagitan ng TESDA. Sa mga katulad ni Alma, nakaalalay ang Administrasyong Marcos para sa kanilang bagong simula, pagbalik sa Pilipinas. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya'y makapagtayo ng negosyo. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais pamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZO Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naisakatuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurhensiya. By bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasawatan ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang tuluyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ng Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express at susunod na ang e-Kadiwa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store.
Sa kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. Ang bawat Pilipino ay kwento ng pag-asa at kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pinapangarap na bahay ay maisa sa katuparan na. Ang hanarin ninyong magkaroon ng maayos at sariling tahanan para sa inyo at sa inyong mga pamilya ay magiging abot kamay at abot kaya na rin. Ang layunin ng pambansang babae ay gustong-gusto ng Pangulo na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino. In our case, in SBMA, magtayo na tayo ng socialized housing para sa empleyado. Kaya ang layunin ng Presidente na magkaroon ng bahay ang bawat Pilipino ay isang napakagandang hangarin niya para sa mga kababayan niya. Ang hangarin ng pamilyang Pilipino ay makakamit. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pagpapaunlad ng maliit na negosyo, katuwang nyo ang Department of Science and Technology. Sa ilalim yan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP. Sa pamamagitan nito, matutulungan ang mga MSME sa pagbili ng mga makabagong kagamitan at sa kinakailangang technical assistance para ang benta ng produksyon lalong lumago. Yan ang DOST, kabalikat sa pagunlad ng bawat Pilipino. Alright, 7 minutos nagpapabilin. Antes kita mag alas 5 sa column ni Benji Alejandro de Benz Files, kaibigan ko ang radyo. Kaibigan ko ang radyo. Dekada 80 san magtikang ang inyong lingkod bilang trabador sa radyo. Sa 1986 at 1987, samtang na eskwela sa college, naging field reporter na sa dinhi sa DYOG pasadto, DYJR pasadto, ang Radyo Pilipinas Kalbayog. Transistor pala ang kadakuan sa nakon henerasyon. Ganang telepono may party line pa. Ang unang telepono, unang opisina sa telepono, ada sa kumbinto, Taginsan kumbinto. Itong kanan madre, yan na boarding house. Natawag ka nga ni ikakabitan linya. May party line pa. Operator anay, hindi mo yung tatawagan. Tapos din ka matawag dito sa Gonzales Residence. Tapos ikakabit ka na. Itutumbok sa luho. Pinakakoneksyon. PLDT sa to. Aminon ko bilang radio practitioner sa sulod sa lahos 40 anyos. Diri ko maaram kada Pebrero 13 ngayon adlaw sa mga ada sa industriya sa radio broadcast. Happy Broadcast Day sa itong Pebrero 13 sa katanan nga nagtatrabaho sa radio, tigang sa management, engineering, production programs, field reporters, nga mga anchors. Saya na kung ginsiring radio, ini ang diri AM, kung diri AM, FM na ang frequency ng panagiyan sa gobyerno. Sanglit ang katanan ng estasyon sa radio sa bugos nga nasod ang dapat may prangkisa tigang sa gobyerno pinagi sa National Telecommunications o NTC. Importante ang papel sa radyo sa panadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga tao. May relevance pagyapon ang radio sa panahon yan na miskin ada sa digital mode na ang level sa mass information. Makapalit ka la doang ang battery, ang ngani damo yan ang mga radio, ang isaksak mo la, pira ka minutos, tanggalon mo sa saksakan, may dalagyapon, tingog ang iyo radio, tungod kay may ada ini charger, basta nakasaksak. Diri mo na kinanglan magpalit load, diri mo na kinanglan may daka 60 pesos para makatulo ka kalaw nga internet. Ang radyo
Miskin sa saksak mula, hulbuton mo na tingog lagi yapon. Miskin ka naglalaba, miskin nagtutuon, miskin busy ka sa mga buroton sa iyo balay, nagpipinamati ka lagi yapon radyo. Salit nga niyan, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO ang gindeklara tuhik ang sa 2011 kan Pebrero 13 ang nagusahan nga adlaw para sa mga radyo. Sigun sa UNESCO, dako ang kontribusyon sa radyo sa pagpapasarang sa mga impormasyon. Ang radyo ang ginkarawat sa bugos ng kalibutan nga most dependable nga widely utilized nga media platform sa bugos ng kalibutan miskin na panahon sa digitalization. Sa Pilipinas nga usang radio country and radio set nga papadalagan sa battery kung waray kuryente, ang importante nga higamit labi na sa mga kabaryuhan. Ang mga paraguma, mga irisda, construction worker, mga tindera sa merkado ng mga balay sa mga una nga oras sa naga ang nakatutok sa radyo para sa una nga balita, politika man o showbiz. Suspensyon sa klase kung maraot ang panahon nga mas sangatanan sa mga numero nga natama sa loto. Amad to ang kolom ni Benji Alejandro de Benz Files. Kaibigan ko ang radyo. Adyan natin news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kamara kakalkalon buhis sa mga influencer. Igripaso sa Tri-Committee sa Kamara de Representantes ang tax compliance sa mga social media influencer ngan vlogger sa iginhimo sa niya investigasyon yan ang adlaw Pebrero 18. Ginibitar sa komite ang mga opisyal sa BIR sa panguna ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa investigasyon sila kasumpay sa pagsarang sa mga fake news sa social media agud matulok kung pipiraan buhis nga ginbabaydan sa mga social media influencer. We are not only looking into the spread of disinformation but also ensuring that these influencers and bloggers comply with tax regulations, siring ni Laguna Congressman Dan Fernandez, overall chairpersons and TRICOM. If they are earning from their content, whether through ads, sponsorships, or monetization schemes, then they should be paying their fair share of taxes like any other income earners. Punto san Solon. Magurang nga babae, gintutukan san pusil-pusil san iraputo. Dako panusa ka lalaki tungod san kuno pagbabanta ngan panunutok san magurang nga babae gamit sa nga replika nga pusil sa barangay Lungos, Malabon City. Padayon nga nagpapatrolyan mga tauhan sa Substation 5 sa Pampano Street san makarawat sang tawag di nga sa usa nga babae nga gintarhog daw siya san manghod nga 42 anyos samtang nakatutok ang pusil sa iya. Dagmit naman nagresponde ang kapulisan kan gingadton balay nira sa Sampaguita Street. Naaktuhan ang lalaki nga may tawag kita didi tingnan sa PCO. Amaduan news update Gin Navilon nagbabalita. Mula sa